Hello guys. So welcome back po. In today's video, pag-uusapan pa rin natin tong si Atome. So itong mga paraan ng pagbabayad dito kay Atome. Kasi may mga nagtatanong po sa atin doon sa mga idol natin na nagda-drop ng question doon sa comments. Guys, maraming salamat kasi may mga natututunan din tayo doon sa mga question niyo na hindi ko pa rin alam before. So nadi-discover ko na lang rin po dahil doon sa mga question. Doon sa idol natin guys na nagtanong na kapag binayad niyo po ba yung pag binayaran niyo po ba yung um, Atomy bill niyo partially is pwede niyo pong gamitin um, yung binayad niyo. Yung sagot guys is pwede po kasi once na nagbayad po kayo dito kay Atomy, papasok agad po yun sa ano niyo po, real time kapag InstaPay ginamit niyo po. Papasok po agad po yun so dun sa credit limit niyo po. So, pwede niyo pong gamitin po uli yun kasi part ng credit limit niyo po yun. So, pwedeng-pwede po. And then, dun sa question po na um, kapag may existing installment rate plan kayo or may current existing installment na in-split nyo before, and ang question is, pwede pa rin po bang mag installment again dun sa current na bill nyo po? Pwedeng-pwede po guys, kasi ginagawa ko rin po yan. I'll give you example po. For example po, last month nag-apply kayo ng installment. Halimbawa, 3,000 pesos and in-split niyo po yun for 3 months. So, that means meron kayong babayaran na 1,000 pesos for 3 months. And then, ngayon po, syempre, nagpa-purchase kayo continuously. So, may current bill po kayo ngayon na 1,500 and hindi niyo pa po rin po kayang bayaran po yun, yung total kasama yung current uh, existing na 1,000 pesos. Pwede niyo uli i-installment po yun. So, pwede niyo po again i-split yung 1,500, i-divide niyo uli sa 3 months kung gusto niyo. Kung gusto mo yung 6 months, pwede niyo rin pong i-divide. So, pwede po. So, halimbawa, in-split niyo itong 1,500, no? So, ibig sabihin, 500 pesos per month for another 3 months uli. So, ang mangyayari po niyan, yung ano niyo po, yung billing niyo po, madadagdagan po yun monthly ng 500. So, ang maganda lang, hindi niyo binayaran bigla. So, babayaran niyo pa rin yung existing niyo na 3,000 pesos plus yung current bill niyo po for the month na in-split niyo po. So, hindi niyo na po babayaran yung 1,500. Hindi na madadagdag dun sa 1,000 pesos. So, may split na po siya. Pero guys, itong um, facility na to guys, kung gagamitin nyo ito is may charges po. Kung hindi nyo po na itatanong kung magkano yung interest kada nag split kayo o nag installment 4.5% po yun monthly guys. So, additional po yun interest dun sa every month nyo na binabayaran. So, mayroon ng interest yung before, yung 3,000. Itong 1,500 pag in-installment nyo, may 4.5% po. And then, dun po sa mga nagtatanong ano yung mga charges. Guys, sa pagbabayad nitong si Atome, um, kapag ginamit niyo po yung card na nakalink dun sa Atome nyo, kasi usually, nung nag-apply kayo, tinatanong kayo ng mag-link kayo ng card. So, kung gagamitin niyo yung card na yun, either credit card man yan or debit card, mayroon pong charges po yan na 2.24% guys. So, pag ginamit yung facility niya. Payment lang po yan guys ha. So, ayun po yung charges. And then, kung gagamitin niyo naman po yung link doon, yung option na e-wallet, nakalagay doon GCash or Maya. So pag clinic yung e-wallet to pay your Atomy bill, nasa 1 point, kung hindi ako nagkakamali, 1.85 or 1.82%. Basta less than 2%. So may charges po yung facility na yan. Wala lang charges itong si Atomy kung babayaran nyo siya using InstaPay option. So InstaPay is babayaran nyo siya outside sa apps ni Atomy, sa labas. So, ibig sabihin, pupunta kayo sa GCash niyo o pupunta kayo sa Maya. Ganun po. So, yung InstaPay po, pag halimbawa, pumunta po kayo sa, wala sa charges dito, pero yung apps may charges. Si Maya or si GCash may charge. 15 yata, 15 or nasa 10 pesos. Minsan nakakalito yung mga charges nila. Yun po yung charges na madadagdag dun sa sa pagbabayad. Yung InstaPay po kasi real time.
So, kung anong araw niyo binayaran, yun rin po, real time po yan, napapasok agad sa account niyo. Parang nag-bank transfer kayo, yun nga ang gagawin niyo. Halimbawa, punta kayo sa GCash, tapos i-click niyo yung bank transfer, tapos hanapin yung AUB. AUB po kasi dun sa nagtatanong bakit AUB. Kasi si AUB po yung partner na nag-release niyan ng Atome dito sa Philippines. So si AUB may hawak niyan. Tapos, anong account name ang ilalagay? So, tinatanong po. So yung account name guys, ang actually nakalagay dun sa proseso is, ang account name is Atome. Yun ang lagay niyo Atome. Pero pwede rin naman po yung pangalan niyo, wala naman pong issue dyan. Pwede niyo ilagay pangalan niyo as account. Basta ang mahalaga lang is tama yung account number na kasi kaka-copy paste niyo lang naman yan. Kasi bibigay niya yan kapag pre-process niyo yung pay now, bibigay siya ng account. So yun lang po yung gagamitin yung account number. Copy paste niyo lang po dun sa sa GCash. Bank transfer, InstaPay, AUB, yun po. So sa account name, either Atome or uh, pangalan niyo po. Ako ginagawa ko Atome kasi yun naman yung nakalagay. And then doon sa idol natin na nagtanong ng um, kung masasama po ba yung pinurchase niya nung 10 kasi ang billing date niya is 10. Ang sagot po doon, kasama po rin po yun doon sa magiging billing niyo po, nababayaran niyo sa susunod. So, sa current po. Kasi yun yung billing cycle niyo po eh. Kahit yan po yung last day ng billing niyo, ma-add pa rin po yan. So, kahit last day niyo na yan pinurchase, kahit isang araw na lang, masasama pa rin po yan sa billing niyo. Kung gusto niyo hindi maisama, dapat ang gawin niyo po, yung susunod na araw yung tapos ng cut-off, yung 11. Kasi ang ano yan eh, ang billing niyo po mag-i-start from 11 of the current month and then to the 10th of the next month. So yun po yun. So 11, halimbawa ngayon, let's say, ngayon is November 11 kunyari. November 11, lahat ng ipapurchase niyo dyan from November 11 hanggang December the 10th, pasok pa rin po yun sa babayaran yung susunod na billing niyo po. Yun po yun. So kahit last day na po yan, kasama pa rin po yan guys. Doon sa idol natin na nagtanong. Salamat po doon sa question niyo po. Nag-insert lang tayo guys ng short example ng paano mag-split and then bayaran through InstaPay using GCash. Kapag meron na po kayong bill, i-open nyo lang po itong si Atome apps. Tapos dun sa upper left corner, makikita nyo yung total cost nyo for the month. Click nyo lang rin po yan. And then i-click nyo yung Pay Now. And then makikita nyo yung payment plan. So pwede kayo mamili dyan. So mapapansin nyo po yung previous existing installment ko is na more than 4,000 pesos. And then yung current bill ko for this month is 2,529.25. So itong 2,529.25, pwede ko pa rin po yung i-installment. So may pagpipilian ako dyan. Pwedeng ibayaran ko ng full, yung total na 6,000. Or i-split ko either 3 months or 6 months. Kung ise-select ko yung 6 months to pay dun sa current bill ko na 2,500, ang madadaglag lang sa bill ko ngayon is more than 500 pesos. Kung ise-select ko po yung 3 months option, 900 pesos po yung madadagdag sa current bill ko. So dito ang pinili ko po is yung 3 months para mabilis na mabayaran. So dito napili ko na split for 3 months yung 2,500. So ang madadagdag sa bill ko ngayon na babayaran is more than 900 pesos. So magiging 4,984 po yan. So dito guys may additional 113.82 pesos po yan. Yan is 4.5% nung current bill nyo po. Kahit piliin nyo po yung 6 months, same interest rate pa rin po yung ipapatong niya, 113.82. Hindi po yung magbabago. So dito po, pwede po kayo mamili na bayaran through the card na nakalink sa account nyo. So meron niyang 2.24% or iselect yung e-wallets. So meron po yung 1.85% fee. So dito pipiliin po natin yung bank transfer via InstaPay kasi walang charge si Atome rito. Ang nagcha-charge lang rito is yung paying apps na katulad ni GCash o ni Maya. So ang total na babayaran natin ngayon is 4,984.28 pesos. Yan na po yung total cost kasama po yung interest, yung existing installment nyo sa kayong current. Click lang po natin yung confirm payment. So lalabas na po yung account number saka account name. Yan po yung ika-copy paste nyo dun kay GCash kapag babayaran na natin. So after nyan,
pupunta na tayo kay GCash. So, dito kay GCash, click niyo po yung transfer. Yan, bank transfer. Hanapin niyo lang po dyan si AUB. Yan, makikita niyo yan dyan. And then, i-type niyo lang po yung amount na babayaran niyo. Tapos, i-copy paste niyo yung account number. Tapos, i-confirm niyo lang po yung payment niyo. And then, magre-reply agad yan si Atomy na na-confirm na yung payment. So, real time. And guys, maraming salamat sa patuloy na panonood ng mga video natin at support. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, huwag niyo pong kalimutan, nandyan lang po sa baba yung subscription button, and then click niyo na rin po yung bell notification para ma-update kayo po mga bago tayong mga video na ilalabas. And pag may mga additional question po kayo, drop niyo lang po dyan sa comments field. Tinatry ko na palaging silipin po yung mga yung mga question na dinadrop niyo. And kung kaya ko naman sagutin, sinasagot ko naman po. Maraming salamat guys sa patuloy na panonood. Hope to see you next time sa next video na.